A day in my life as a single mother of 12 children, content creator. Hi everyone, Diyos marahay na aga. Eto nga si Papay at maglulusa kami ng bilanghoy tsaka saging. Namimiss na kasi ni Papay yung mga pagkain namin nung unang panahon pa ng hapon. Kaya naman, eto samahan nyo kami sa paglulusak. Let's go! So yan na nga, nilagay na namin yung kinagod sa aming nilusak na bilanghoy tsaka kamote. Ay hindi, saging pala. So ganyan lang kami maglusak. Ang tawag sa Tagalog yan ay linupak. So yan, yung lusakan namin, made from Bicol pa yan. Kaya napaka tawag dito vintage. Pwede ko nga yan ibenta kay Bustoyo. Dadalhin ko nga yan kapag mayroon akong makuhang sasakyan. Bibenta ko kay Bustoyo sa milyon. Kasi wait lang, natatawa talaga ako dito sa voice over ko. So yan, nilagay ko na nga yung 1/4 na asukal. So si Papay talaga hustler yan sa paglulusak kasi yan ang kinalikayan. Yan ang kinalakahan niya kasi si Papay laking bundok yan. Asyendero kasi sila. Kaya sa uma sila nakatira. So nung nag-asawa sila ni Mamay, si Mamay ayaw naman sa bundok kasi nga hindi naman si Mamay sanay sa bundok. Si Mamay kasi lumaki sa Pacific Ocean. Kaya ayaw ni Mamay nang nasa bundok siya. Kaya hanggang si Papay napilitan. O yun, doon kami napatira sa malapit nga sa dagat na tuwing may bagyo. Ang bahay na tinatay ng alon. Natatawa talaga ako. Tumigil ka na nga sa kakatawa. Hindi ko tuloy voice over ng maayos kasi natatawa talaga ako. Kapag usapang pamilya kasi, kahit napakahirap ng buhay namin noon, talagang pag naaalala ko, natatawa talaga ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi noong bata pa ako, kahit walang nakakatawa, kahit pag nanonood ako ng mga Betamax, kasi uso noon Betamax, wala pang TV. Nung bata pa ako, tawa ako ng tawa kahit hindi naman comedy yung palabas. Ewan ko, mahilig talaga ako tumawa. Kahit hindi naman nakakatawa. So ito na nga, nagtimpla na nga si Mamay ng kape kasi sabi ko, masarap niyan, may partner na kape. So ayan, kain po tayo. Ang sarap talaga ng linusak. Minsan nakakamiss talaga yung mga nakasanayan mong kainin. Pero nung nasa probinsya pa kami, hindi ako kumakain yan. Sawang-sawa ako sa mga ganyan. Lalo na yung mga kamuting kahoy, hindi ako kumakain. Umiiyak talaga ako. Natutulog ako nang walang laman ang tiyan. Kaya pagka umaga hindi ako makabangon. Kinupos ako kasi wala naman laman yung tiyan ko. Kasi nga maarte ako nun sa pagkain. Kaya payatot ako. Dahil nga sa ang trabaho ng tatay ko noon sa bundok, tuwing bababa siya ng bundok, yan lagi yung pasalubong niya sa amin, yung mga duma kung tawagin, yung mga yung mga laman baging, basta yung mga kamote, bilanghoy, tapos may mga dala-dala yung mga gulay katulad ng mga aba, yung mga maliliit na gabi na nabubuhay lang sa may gilid ng ilog, tapos mayroon pa yan yung talbos ng palawan. Mahilig yan nun si Papay. Ang ginagawa niya nung ginagataan, pag ganyan talaga yung ulam na problema ako. Mas gusto ko na lang mamatay na lang kaysa kumain ako ng mga ganyang ulam. Pero ngayon talaga nung tumanda na ako, tapos nung nagkaanak na ako, doon ko nalasahan na masarap pala yung mga ganong ulam. Masarap pala yung mga ganong pagkain. Kumbaga, nung bata pa kasi ako, hindi ko naman tinatry kainin na ayaw ko naman na. Pero masarap pa na talaga yun. Kaya ngayon parang namimiss ko. Gusto ko balikan yung mga pagkain namin noon. Kaya kapag nakakakita ako sa palengke, bumibili talaga ako kasi kilala ko yung mga ganong pagkain. Kasi syempre, iba kasi yung pagkain dito sa Katagalugan, sa probinsya. Maganda kasi talaga sa probinsya pagka doon ka nakatira. Kasi mga fresh talaga yung makakain mong gulay. Pero ngayon, iba na rin yung sitwasyon ng buhay noon eh. Doon, iba na talaga nung umuwi ako nung April. Basta kakaiba na talaga. Hindi na siya katulad ng dati. Mga social na doon ang mga nakatira. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang yung aking linusak. Tama na nga yung kwento. Mapapaiyak pa ako nito. So, paano ba yan? Bye-bye na muna. Thank you for watching. Love you.